Sa dami ng galaw ngayong NBA off-season, tinatawag na itong isa sa mga wildest off-season na nangyari sa NBA. Dahil dyan, masasabi nating ibang-iba na ang itsura ng maraming teams ngayong taon. Kaya pagkwentuhan lang natin yung ilang mga match-ups na dapat mong abangan sa paparating na NBA season. Unahin ko na ang Philadelphia 76ers versus Boston Celtics, ang magiging unang pagkikita ng dating Jays duo, Jason Tatum at Jaylen Brown. Si Jaylen Brown ay 10 years siyang nasa Boston. Doon siya naging all-star, naging champion at doon din niya naranasan ang ilan sa pinakamalalaking laban ng karir niya. Pero ngayong paparating na season, pupunta siya ng Boston hindi para muling i-represent ang team, kundi magiging bagong villain given sa mga binitawan niyang statements bago siya may trade. Kaya isipin mo yung unang beses na pupunta si Jaylen Brown sa Boston bilang Sixer. At alam naman natin kung anong klaseng fans ang nasa Boston crowd. I'm sure hindi magiging simpleng welcome back party to. At bukod sa Brown versus Tatum, meron pang Brown versus Paul George. Dahil silang dalawa ang nagpalitan ng jersey at malamang may gustong patunayan ang dalawang yan lalo na kung sino ba talaga ang panalo sa trade. Ang Boston at Sixers din ay nagkita last playoff sa first round kung saan ang serye ay umabot ng 7 games. Binalikan pa ng Sixers ang Boston mula sa 3-1 deficits bago tuluyang tinapos ng Sixers ang season ng Celtics sa Game 7. Kaya kung may isang game na pwede mong lagyan ng salitang revenge, awkward reunion at prove it game, baka itong game na yon. At honestly, hindi na ako magugulat kung ito yung isa sa mga games na kahit regular season lang parang magiging playoff atmosphere na agad. Next, Portland Trail Blazers versus Memphis Grizzlies. Ang magiging unang pagbabalik ni Ja Morant sa Memphis pero hindi na bilang home team superstar. Dahil noong June, nag-trade ang Memphis at Portland kung saan ipinadala ng Grizzlies si Morant sa Trail Blazers kapalit ni na Jeremy Grant at Chris Murray. At hindi maliit ang pangalan ni Ja sa Memphis. Siya yung dating number 2 pick, Rookie of the Year, 2-time All-Star at naging mukha ng franchise sa loob ng 7 years. So hindi ko alam kung mabubu siya ng crowd since hindi naman siya publicly nag-request ng trade sa Memphis. Pero sure ako na gustong patunayan ni Ja na nagkamali ang Grizzlies na pinamigay siya. Kaya magiging interesting ang magiging pagbabalik ni Morant sa FedEx Forum. Sunod, Charlotte Hornets versus Minnesota Timberwolves. Ito yung matchup na baka hindi mo agad ilagay sa listahan ng pinaka-exciting na games next season. Dahil hindi ko alam kung may nanonood ba ng Charlotte game dito sa Pinas. Baka hindi madami. Pero ngayon, mukhang dapat mong abangan. Kasi sa unang pagkakataon, babalik sila Melo sa Charlotte. Pero hindi na bilang Hornet. Ang pagsasama sa isang team ng first overall at third overall pick noong 2020. At ang interesting dito, hindi lang naman kasi basta lumipat sila Melo. Direkto siyang ipinadala ng Charlotte sa Minnesota at kapalit niya, nakuha ng Hornets si Naz Reid, isang first round pick, 3 first round pick swap at 3 second round picks. So pag nagharap ang dalawang team na to, parang may simpleng tanong na laging nakasabit sa laro. Sino nga ba ang nanalo sa trade? At syempre maganda ding abangan ang magiging response ni Naz Reid sa game pag nakaharap niya na ang team na nag-trade sa kanya. Eto naman medyo may asterisk pa. Hindi ko kasi alam kung matutuloy pa yung trade pero sama ko na if ever matuloy ang Toronto Raptors versus Los Angeles Clippers. So hindi ako sure kung magiging emosyonal ang pagiging pagbabalik ni Kawhi sa Intuit Dome dahil wala naman laging emosyon yon. Baka mas maging emosyonal pa ang pagiging unang pagbabalik nila Brandon Ingram sa home court ng Toronto. But anyway, ang magiging kaabang-abang sa unang pagbabalik ni Kawhi sa Los Angeles ay ang magiging reaksyon ng crowd. Kakaiba kasi ang exit ni Kawhi sa team. Hindi kasi siya nag-request ng trade at hindi din naman gusto ng Clippers na i-trade siya. Parang napilitan lang sa dami ng kasong kinakaharap ni Kawhi. Kaya magandang abangan ng una niyang pagbabalik sa LA if ever hindi siya masuspend para makita ang reaction ng crowd kung i-appreciate ba nila ang 7 taon ni Kawhi sa team kahit hindi sila nabigyan ng kampyonato. O magiging dismayado ba sila sa dami ng kalokohang ginawa niya habang nasa Clippers siya? Next, Miami Heat versus Milwaukee Bucks. So imagine Giannis doing his pre-game ritual sa court ng Milwaukee pero naka Miami Heat jersey. Ang weird. 13 years na si Giannis ang mukha ng franchise. Dumating siya sa Milwaukee bilang isang skinny kid from Greece. Doon na din siya tumaba o lumaki ang katawan. Naging MVP,
naging All-Star, Defensive Player of the Year, NBA Champion at eventually greatest buck of all time. Pero ngayon, biglang hindi na siya miyembro ng franchise. So imagine mo yung unang balik niya sa Milwaukee. Yung dating home crowd niya, ngayon tinitingnan na siya bilang kalaban. Kaya maganda din abangan kung ibububa siya ng crowd o isi-celebrate lang lahat ng achievements at nagawa niya para sa city ng Milwaukee. Pero syempre, bukod kay Giannis, maganda ding abangan ang muling paghaharap ng dating mag-teammate na sila Tyler Hero at Bam Adebayo matapos nilang magbabagan. Hindi pa ata nakakabawi si Hero. At panghuli, again, ang Philadelphia 76ers pero this time against Los Angeles Lakers sa Crypto.com Arena. Ito, I'm sure madaming mag-aabang nito. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang 8 season sa Los Angeles, babalik si LeBron sa dating home court niya na suot ang ibang jersey. Yung player na dumating sa Los Angeles noong 2018, nagdala ng championship noong 2020 at umalis bilang all-time leading scorer ng NBA at isa sa pinakamalalaking pangalan sa buong history ng franchise. Sa 8 season niya sa LA, nag-average siya ng 25.9 points, 7.9 assists at 7.7 rebounds sa 479 regular season games. Pero pagdating ng isang Luka Doncic sa franchise, nabaling ang atensyon ng management sa mas bata at possible future ng team. Noong nakaraang season, si Luka ang naging mukha ng Lakers offense, leading the league in scoring at 33.5 points per game at napasama sa All-NBA First Team. So kahit walang literal na nagsabing pinili ng Lakers si Luka kaysa kay LeBron, pero parang gano'n ang magiging dating nito sa maraming fans. Lalo na nung pinapirma ng team si Austin Reeves ng multi-year extension 4-year $180 million. Naramdaman na ni Lolo na wala na siyang pwesto sa team. Isipin mo yung sa office, hindi ka naman formal na sinisante pero yung table o cubicle mo, pinagamit na sa iba. Parang ganon. Kaya si LeBron na ang nagkusa na magsabi na hindi na lang siya babalik. Kaya I'm sure interesting ang magiging unang game ni LeBron kalaban ang team na halos nagpamukha sa kanya na okay na kami kay Luka at sa mga batang talents. Pero hindi rin naman mahirap intindihin yon kung bakit. Kasi si Luka ay 27 pa lang, si LeBron ay 41 years old na. So from the Lakers perspective, this is obviously a transition. Pero from LeBron's perspective, imagine being the guy who helped bring the Lakers another championship and eventually watching the franchise move forward without you. Napa-English pa nga. Kaya ito yung gusto kong bandayan. Kung may galit ba si LeBron sa Lakers o mas mapapatunayan lang ng Lakers na kaya na nila at mas maganda ang takbo ng franchise nang walang LeBron sa team. Pero para sa'yo, anong matchup ang excited ka nang makita? Pag-usapan natin yan sa comment. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.